No matter where you live or who you are, each of us can help break the chains of COVID-19 transmission. Here's what you can do to protect yourself and others. Cover your cough and sneeze. Clean your hands frequently and thoroughly, especially before and after putting on a mask and going outside or coming home. Avoid crowded places and mass gatherings. Avoid touching surfaces in public as they might be contaminated by someone with the virus. Socialise at a distance. Stay at least 1 meter away from others as much as you can and wear a mask if you can't. If you feel even slightly unwell, stay home. Call your local health authorities and get tested. If you test positive, follow the recommendations from health authorities about how and where you should isolate from others and receive medical care if needed. Make a list of people you have recently been in contact with. Self-quarantine for 14 days if you have been in contact with anyone confirmed with COVID-19. Make sure you follow your local guidance. Each country or area has its own levels of transmission, resources and recommendations, and the situation can change rapidly. The COVID-19 pandemic has changed the way we live, work and connect with others. It is challenging, but together, we can break the chains of COVID-19 transmission. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Saan ka man naroon ngayon? Anumang oras, anumang kalagayan, anumang panahon, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Mabuti po ang Diyos. Bakit? Kahit po sa gitna po ng pandemyang ito, makikita po natin kung gaano kabuti po ang ating Diyos. Bakit? Kasi nandyan kayo. Nandito ako. Nandito tayong lahat. Sino man po, ang panig ng mundo, kayo naroon na makakatunghay po ng mensaheng ito. Pasalamat po tayo sa Diyos. Buhay tayo, malakas, puspos ng pagpapala.
buhat sa Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat po ng marami sa oras po at pagkakataong ito na kung saan muli kami po ay binigyan niyo po ng malayang oras para po makapanalangin, para po makapag-aral, para po mabigyan ng encouragement ang kalakasan ng bawat isang makapanonood po, makaririnig po ng mensaheng ito. Aking dalangin, Panginoon, samahan niyo po kami. Let your Holy Spirit be upon us and teach us the whole truths, Panginoon. Upang kami po, bilang inyo pong mga nilalang, hinirang, pinili, ay makapagpatuloy po sa biyaya na kaloob po ninyo. Salamat po aming Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong basahin ang Romans chapter 6 verse 16 and 17. Ang sabi po rito, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are the ones slave whom you obey, whether of sin leading to death, or of obedience leading to righteousness. Okay, ha? Ano ba tayo? Okay, sabi po sa verse 16, slaves to sin or slaves to obedience. 17, ito po ang nais ko pong i-share ngayon. But God be thanked that though you were slaves of sin, yet you obeyed from the heart that form of doctrine to which you were delivered. We were delivered saan? To the form of doctrine. Of what doctrine? Tayo na deliver sa pagiging slave po natin sa sin. Okay, ganda pong pag-aralan ito. At nawa, makatulong po ito sa ating pong pag-aaral tungkol po sa ating kaligtasan. Ito po, ano? Ang pamagat po nito ay Sola Gratia. God's grace alone. Sa biyaya lamang. Okay? Tandaan po natin, yung last natin mo pag-aaral, justification by faith alone. Ngayon po ito ang karugtong nun, justification by God's grace alone. Wala po tayong bahagi po sa ginawa po ng Diyos sa atin. Okay? Siya po ang nagsimula. Siya po ang tatapos po nito. Bakit mahalaga ang Sola Gratia? Ang Sola Gratia ay mahalaga sapagkat ito ay isa sa mga nakakilala ng katangian o mga pangunahing puntong naghihiwalay sa Ebanghelyong tunay mula sa mga huwad na Ebanghelyo na hindi makapagliligtas. Okay. Bilang isa sa 5 solas na nag-utos upang tukuyin ang mga pangunahing issue na sa tamang pangunawa. Ang doktrinang ito ay kasing halaga ngayon tulad noon. Ang salitang Latin na sola ay nangangalugang nag-iisa o lamang. Napakahalaga sa Kristiyano na malaman sa biyaya tayo nabubuhay kahit gaano tayo nakapamumuhay sa ganang atin ay lalo tayong napapawalay sa kaligtasan na biyaya ng Diyos. Kung tayo po'y patuloy na gagawa ng iba't ibang paraan para po sa Diyos, para masabing tayo po ay okay sa Kanya, mapapagod po tayo, mawawalan po tayo ng gana, at unti-unti mawawala tayo sa eksena. Bakit? Kasi po, ganyan po ang tao.
yung lahat po ng bagay na hindi po natin gayang gawin ay ginawa na po ng Panginoong Hesukristo sa krus, sa Kalbaryo. Ang gagawin po natin is panampalatayanan po natin yung finished works of our Lord Jesus Christ na ginanap po sa krus, sa Kalbaryo. Ang sola gracia ay simpleng pagkilala sa itinuturo ng Biblia na ang kabuuan ng ating kaligtasan ay isang regalo ng biyaya mula sa Diyos. Ephesians 2:8. Ito ay sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa ganang ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Napakaliwanag. It is by grace alone. Okay? Yung po maliwanag, Ephesians 2:8-9. For by grace you are saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya marami pong mayayabang na Kristiyano. Ito po, lagi ko pong nababanggit sa ating pong mga pag-aaral. Okay? Marami pong tao, maraming Kristiyano, mayabang. Kasi pag tinanong, bakit ka naging Kristiyano? Kasi pinili ko si Kristo. Kakamali po tayo doon, inuulit ko. Bakit ka naging Kristiyano? Bakit ako naging Kristiyano? Bakit sila naging Kristiyano? Bakit? Kasi ginusto ng Diyos. Hindi tayo. Okay? Ito ang pagkilala na ang kaligtasan mula sa puot ng Diyos ay nakabatay sa biyaya at awa ng Diyos at hindi dahil sa mabuting bagay na nagagawa natin. Okay? Dahilan kung bakit tinatanggal ito ng maraming tao. Sapagkat nakatuon sila sa mga ginagawa o ginawa nilang mabuti. No? Sinasabi ng Biblia, ang ating mga puso ay madaya at desperadong masama. Jeremiah 17:9. Ano daw ang pinaka walang kwentang bahagi ng isang tao? Yung puso. Because it is very deceitful. Walang matuwid. Sabi po ron, wala kahit isa. Walang nakakaunawa. Walang naghahanap sa Diyos. Romans 3:10-11. Nung ipinanganak tayo, kahit po tayo laki sa simbahan, still, dumadalo tayo sa gawaan. Bakit? Kasi mga nanay ko, kapatid ko, mga Kristiyano, born again sila, kaya nandun din ako. Okay? Natural po sa isang tao. Tayo. Lagi ko po ito binabanggit sa aking mga pangangaral. Lahat tayo wala sa hulog. Bakit? Kaya bakit tayo nakapagpapatuloy? Bakit tayo still hanggang ngayon Kristiyano tayo? Kasi po, ang Diyos nga po ang gumagawa po sa atin to will and to do His will according to His purpose. Sa halip na kilalanin ng ating ganap na kawalan ng kakayahan at kawalan ng pag-asa, nahiwalay sa biyaya ng Diyos, malinaw sa Biblia na dahil sa kanyang pag-ibig, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Okay? Dahil sa kanyang pag-ibig, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ang katotohanan ng sola gracia o kaligtasan sa pamamagitan lamang ng biyaya ang nagbigay inspirasyon kay John Newton na isulat ang kahangahang kantang Amazing Grace. Ito ay isang biyaya na kamangha-mangha na makakapag-save ng isang malasakit na kagaya ko. Napakagandang biyaya na ipinakita ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa atin dito.
habang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Romans 5:8. And yet while we were sinners, but God commanded His love towards us, and yet we were sinners, Christ died for us. Before the foundation of the world, yung plano po ng Diyos, yung salita po, yung berbo, magkakatawang tao para po mamatay, para po sa atin. Bakit? Kasi alam na ng Diyos na ang lahat ng tao ay wala sa ayos, wala sa hulog. Okay? Tingnan po natin ang kasaysayan, history po ng Israel. Okay? Nung ilabas sila, huwag na po natin pag-aralan pa yung mga nakaraang panahon po, nang wala pa si Abraham. Kundi tingnan na po natin yung ginawang kamangamanghang pagliligtas ng Diyos sa bayang Israel. Nakita po nila, natunghayan nila, nadama nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila nung sila ilayo sa pagkaalipin mula sa Ehipto. And yet, silang lahat, bulong-bulungan, puro reklamo. Kaya po, mentras na ilang taon lang o ilang araw lang yung kanilang lalakbayin, umabot po ng 40 years sa karereklamo nila. Okay? And yet while we were sinners, Christ died for us. Ang doktrinang ito ay mahalaga sapagkat ito ay wastong naghahatid ng katotohanan na ang Diyos ay nagliligtas sa atin dahil sa kanyang awa at kabutihan at hindi dahil sa anumang bagay na ginagawang gusto natin sa Diyos o karapat-dapat na maligtas. Hindi natin na mauunawaan kung gaano kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan hanggang sa unang maunawaan natin kung gaano tayo makasalanan. All of mankind is or pro sin. Lagi pong kakiling sa kasalanan ang tao. Ang doktrinang ito ay mahalaga. Napakahalaga po talaga sapagkat ito ay naghahatid ng wastong katotohanan na ang Diyos, inuulit ko, ay nagliligtas sa atin dahil sa kanyang awa at kabutihan at hindi dahil sa anong bagay na ginagawang gusto natin sa Diyos o karapat-dapat na maligtas. Hindi natin mauunawaan kung gaano kamangha-mangha ang biyaya ng Diyos sa kaligtasan hanggang sa unang maunawaan natin kung gaano tayo makasalanan. Alam niyo po, mga minamahal, na nakikinig, nanonood po ng message na ito, hindi ko po gaanong nauunawaan kung bakit ako naging Kristiyano, bakit ako naging ganito. Nakita ko po yun nung malaman ko po yung araling ito tungkol po sa grace o sa grasya po ng Diyos. At pag hindi po tayo naniwala sa grasyang ito, tandaan po natin, disgrasya ang aabutin po natin. Inuulit ko, kapag hindi po tayo naniwala sa araling ito ng grasya, disgrasya po ang aabutin natin. Amen? Ganyan po kabuti ang Diyos sa atin. Mahalaga ang sola gracia, no? Sapagkat kung tatanggihan natin ito, tinatanggihan natin ang nag-iisang ebanghelyo na maaring makatipid, no? Anong ibig sabihin? Sa pag-aakala natin hindi ito okay, nagkakamali tayo. Ang kahalili sa sola gracia ay isang ebanghelyo na nakasalalay sa kabutihan ng tao sa halip na ang biyaya ng Diyos na hindi naman
talaga ebanghelyo. Okay? Yan po yun. Lahat po ng denominasyon, lahat po ng relihiyon sa buong mundo, outside Christianity, isa lang po ang kanilang tinatayuan, mabubuting gawa. Yung titimbangin daw ng Diyos para ka magkaroon ng kaligtasan. Titimbangin daw ng Diyos yung mga ginawa mong mabuti, ginawa mong masama. At kung marami kang mabuting ginawa, nakagaya, ito yung mabuti, ito yung masama, ligtas ka. Yan po yung mga binabanggit ng mga relihiyon. Pero sa Christianity, hindi. Sa biyaya ng Diyos, tayo naligtas. Okay? Ang sola gracia, ang gumagawa ng mabuting balita, no? Tinutulungan tayo nitong maunawaan na habang sinasabi ng Biblia na walang sino mang naghahanap sa Diyos, Romans 3:11, ang mabuting balita ay hinahanap ng Diyos ang mga makasalanan. Sinabi ni Jesus na siya ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala, upang hindi maghintay para sa mga nawala, upang hanapin siya, ang Diyos ang unang kumilala, o ang Diyos ang unang kumilos, ang Diyos na kumukuha ng masamang makasalanan sa Kanya, Diyos na nagbibigay ng bagong buhay sa isang taong patay sa kanilang mga pagkakasala at kasalanan, Diyos na nagdudulot sa isang tao na ipinanganak na muli pagkat siya ay maaring makita ang kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Sola gracia is important because if we reject it, we reject the only gospel that can save. The alternative to sola gracia is a gospel that depends on the goodness of man instead of the grace of God. Yung po sinasabi ko, which is no gospel at all. Sola gracia is what makes the gospel good news. It helps us to understand that while the Bible say there is no one who seeks God, okay? Walang sino mang nakauunawa, walang sino mang humahanap sa Diyos. Romans 3:11, ang lahat ay lumihis ng dahan. Sama-sama silang naging walang pakinabang, walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Pero napakabuti po ng Diyos, mga minamahal. Ang Diyos, sa kanyang napakalawak na pangunawa at kaalaman, binibigyan niya po ng pagkakataon na lahat tayo ay maging karapat-dapat sa Diyos. Sa Psalms 14:1, the chief musician, a psalm of David, the fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. So verse 2, the Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good. No, not one. Okay? Sa Tagalog, walang Diyos. Iyan ang sinasabi ng mga hangal sa kanilang sarili. Walang Diyos, sabi ng mga hangal. Masasama sila at kasuklam-suklam ang kanilang magawa. Ni isa sa kanila ay walang gumagawa ng mabuti. Mula sa langit, tinitingnan ng Panginoon ang lahat ng tao kung may nakakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Ngunit ang lahat ay naligaw. Sa verse 3,
naligaw ng landas at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. No, not one. Ha? Tandaan po natin yan. The good news. The good news is that God seeks after sinners. Jesus said, He came to seek and save that which is lost. Luke 19:10. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawala. Not to wait for the lost to seek Him. It is God who acts first. God who draws in the wretched sinner to Himself. God who gives new life to a person who is dead in their trespasses and sins. God who causes a person to be born again so he or she can see the kingdom of God. Nakuha ko po yan sa godquestion.org. Isang site na napakaganda. Inuuli ko, hindi po siya biased. Lahat po ng tanong nyo, sasagutin yan biblically. Praise the Lord! Sola Gratia is important because it is the basis of our assurance of salvation as sinners before a holy God. If we deny Sola Gratia, then we cannot have any true assurance of our salvation. Since everything we do is tainted by sin, how can we have confidence that we have enough faith to be saved? Fortunately, sa kabutihang palad, the Bible reveals a gospel based not on what we do, but on what Jesus Christ has done. The good news ulit is that Jesus Christ came, lived a perfect life, died on the cross, and rose again from the dead in order to give new life to dead sinners, to deliver them from their sins and give them eternal life with Him. It is the reason that we can know that Jesus will lose none of all that the Father has given to Him, but raise them up at the last day. Godquestion.org ulit. Okay. It is not all about us. It is not that we accept Jesus Christ. No. The gospel is all about Jesus Christ. Ano ba nagawa natin sa gospel na ito? Bakit lagi po ito sa ating pinapahayag, this gospel? Ang ginawa po kasi natin, gumawa tayo ng kasalanan. Yun lang na iambag natin dyan, wala nang iba. At sa totoo lang, dahil sa kasalanan yan, punta tayo sa impyerno, eternally. But praise be to God, because of our Lord Jesus Christ, yung di po natin kayang gawin, ginawa po niya. Kaya purihin po ang Diyos sa grace na ito, na maraming tumatanggi na ang grace na ito, kapag ikaw ay na-born again na, wala itong halaga. Hindi, kaya tayo na-born again because of this grace. Bakit tayo nakapag-move on? Actually, yung ating mga ginagawa sa church, kahit pastor ka pa, kahit major worker ka, lagi ka nakikita sa iba't ibang okasyon ng inyong church o ng ating church. Hindi po yun ang batayan. Ang batayan ng Diyos is sumampalataya po tayo doon po sa ginawa, yung finished works of our Lord Jesus Christ on the cross. Yun po yun. Hallelujah. John 6:38, ito ay sapagkat ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin sa verse 39. Wala akong iwawaglit sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ngunit ibabangon siya sa huling araw. Yun po yung assurance sa mga minamahal.
Huwag po tayong maniwala doon sa mga nagsasabi na wawala ang kaligtasan. Baka nagtiwala po tayo sa ating sarili sa pagtanggap natin kay Jesucristo. Hindi. Kaya po tayo nagkaroon ng assurance because Jesus Christ, ginawa niya ang lahat ng bagay para po tayo makapanatili po sa Kanya. Dahil binigay po tayo ng Ama sa Kanya. Verse 40, ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ang bawat isa nakakakita sa anak at sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. Yan po yung bakit po ang ating Panginoon Jesucristo ay nabuhay na maguli. Because kung papaano po sa kapangyarihan po ng Diyos, kung papaano sinilang ang muling binangon mula sa patay ang ating Panginoon Jesucristo sa huling araw, sa takdang araw, ganun po ang gagawin po sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Okay? By grace alone. Sa biyaya lamang niya tayo nakakakilos. Sa biyaya lamang niya tayo nakapagpapatuloy. In conclusion, uulitin ko po, Ephesians 2:8. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Amen? Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. No one could boast. Yan po ang maliwanag. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
was blind. Let us pray. Panginoon, salamat po ng marami sa mensaheng ito. Salamat o Diyos dahil po sa kamangha-mangha po ninyong grace, narito kami. Naligtas po kami sa darating pong puot na ibibigay niyo po sa mundong ito. Salamat po na unawaan po namin na wala po kaming kakayahan. Ano man po ang gawin po naming marapat sa inyong harapan, mabuti, magandang bagay, maging yung aming po mga motibo, hindi po ito magiging kalugod-lugod sa inyo. Maliban po na kami ay sumampalataya po sa doktrina, sumampalataya po kami sa ginawa po ng Panginoon Jesucristo, sa doktrina po ng grace na ito. Salamat po na by grace alone, Father God, not by our works, kami po ay naging kalugod-lugod sa iyo. Salamat po sa lahat po ng mga nakinig, sumabaybay po ng mensaheng ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Let your glory be upon your people, Father God, as we, by your grace, move on. Hallelujah. Salamat po na hindi nyo kami hinahayaang malugmok, kundi sa halip kapag kami po ay nalaglag, bumaksak, lagi pong laan ang iyong mga kamay para kami ay itayong muli. Salamat po sa grace na ito. Papuri, parangal, pagtakilat, pagsambay, tanging sa iyo lamang, sa pangalan po namin ng Panginoon Jesucristo. Amen. Amen. God bless all. God bless us all. Salamat po mga minamahal. Pagpalain po tayo at manatili po tayo nagtitiwala sa Diyos sa marami po mga pangyayari na higit po sa pandemyang ito. Hilingin po natin sa Diyos na yung biyaya niya sa atin ay magpatuloy para po tayo lalong lumakas, tumibay hanggang sa muling pagparito po ng ating Panginoon Jesucristo. Salamat po. God bless us all.